Paano nga ba nabubuo ang isang bagyo? That we are going to talk about here in RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa. At umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po mga ma'am at sir. Today we are going to talk something about paano nga ba nabubuo ang bagyo. Okay, let's first talk about what is typhoon or bagyo sa Tagalog. Ang bagyo ay tumutukoy sa lahat ng uri ng tropical cyclones, gaya ng typhoon, storm, at tropical depression. Ang isang bagyo ay may karaniwang lakas na 118 kilometro bawat oras na may kasamang malakas na ulan at hangin at may pabilog or spiral na anyo at karaniwang umaabot sa daan-daang kilometro o milya ang sukat ng mga napipinsala. Naiuugnay naman ang pagdami ng bagyo sa pagbabago ng mga klima sa iba't ibang panig ng mundo. Anyways, dito sa bansa natin, sumakatuwid bagay ang bansang Pilipinas na madalas nakararanas ng bagyo bilang isang natural na kalamidad. Ay ating susubukang alamin ang mga proseso kung paano nga ba nabubuo ang isang bagyo dahil mahalagang maunawaan natin kung paano nga ba ito nabubuo upang tayo ay makapaghanda sa tuwing magkakaroon ng malalakas na bagyo. So paano nga ba nabubuo ang isang bagyo? Ang isang bagyo ay nabubuo sa gitnang bahagi ng karagatan kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Ang mainit na hangin na naglalaman ng water vapor ay siyang nagiging singaw dahil sa init ng karagatan. Habang umaakyat ang mga singaw, nag-uumpisa namang mabuo ang tinatawag na low pressure area sa paligid nito. At ang nabuo na low pressure ay humahatak naman ng malamig na hangin mula sa ibang lugar, na kalaunan ay nagiging mainit din at nagpo-form bilang isang ulap. So parang ganito yan mga ma'am at sir, nagsasalitan kumbaga ang mainit at malamig na hangin sa karagatan sa pagbaba at pagtaas. Parang ganito, ang malamig na hangin ay bumababa habang ang mainit na hangin naman ay umaakyat. Sa paulit-ulit na prosesong ito, ang mga ulap ay nabubuo at unti-unting lumalaki dahil sa patuloy na pagsingaw ng tubig mula sa dagat. Anyways, habang ang mga ulap ay namumuo, ito ay nagiging madilim at nagkakaroon ito ng paikot na paggalaw. Ngayon, paano naman natin malalaman kung nasaan ang mata ng bagyo? Kapag sapat na ang enerhiya at malakas at accurate na ang ikot ng hangin, nag-uumpisa namang mabuo ang mata ng bagyo. Ang mata ng bagyo ay ang pinakatahimik na bahagi nito. At kapag ang bagyo ay malakas at ganap na, itinutulak naman ito ng mga hangin sa itaas ng atmosphere na nagiging dahilan kung bakit tumatama ito sa kalupaan at minsan ay lalong lumalakas pa habang tumatawid sa karagatan. Ganyan po nabubuo ang bagyo. Anyways, narito naman po ang ilan sa mga recent na pinakamalalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Number 1, Bagyong Ulysses, year 2020. Ito ay nagdulot ng napakalaking pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit pa na mga bayan at lalawigan. Number 2, Bagyong Rolly, year 2020. Ito na ata ang tinaguriang the strongest landfalling typhoon na tumama sa bansa natin, na tinumbok ang Bicol region. At number 3, Bagyong Yolanda, year 2013. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo sa history ng Pilipinas na may lakas ng hangin at umaabot ng 315 kilometro bawat oras. Ito ay sobrang nanalasa sa Tacloban at iba pang bahagi ng Visayas. Anyways, maraming mga bagyong malalakas pa ang nagdaan at nanalasa sa ating bansa. At ang ilan sa mga nabanggit kong mga bagyo ay mga bagyo na nagiwan sa akin at sa iba ng hindi magandang karanasan. Although lahat naman ng bagyo at mga sakuna ay nagiiwan ng hindi magagandang karanasan sa tao. At ang bagay na ito ay hindi natin kayang pigilan basta-basta. Kaya maraming salamat din sa technology sa paraan kung paano tukuyin ang panggagalingan nito na nakakatulong sa ating mga tao para makapaghanda sa paraan ng pagbibigay ng mga babala sa pagkakaroon ng isang sakuna gaya nga ng pagkakaroon ng malalakas na bagyo. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa paano nga ba nabubuo ang isang bagyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.
Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.